Babasahin po natin mula verse 1 hanggang 4. Unang Pedro, chapter 5, mula verse 1 hanggang 4. Kung nakita na po, babasahin po natin sa sabay, 3 to 1. Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kalwalhatiang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Kayo maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo maging mga halimbawa sa kawan, at sa pagpapakita ng punong pastol, tatapidin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kalwalhatian. So, ayun po, meron pong mahalagang instruction para sa atin, specifically sa mga elders or sa mga nakakakita sa loob ng church. At bilang isang mothers group at fathers group, meron pong napakalaking responsibilidad na kailangan nating gampanan dito po sa loob ng church. Hindi lang yung mga internal, pati na rin po yung external na pagtuturo sa mga brothers and sisters na nakakabata sa atin. At yun po yung sinasabi para sa atin ni Apostol Pedro. So, meron po tatlong bagay na binilin siya doon po sa mga brothers and sisters o doon sa mga elders. Una, sabi dito sa verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na inyong pinangangasiwaan, maging lingkod na tagapangasiwa. Tapos, sabi dito sa may bandang ibaba, sa verse 3, kundi kayo'y maging mga halimbawa. So, ito po yung tatlong bagay na pag-aaralan po natin ngayon bilang mga mothers group at fathers group. So, bilang mga bahagi sa church o katawan ni Jesus, mayroon tayong napakalang responsibilidad sa pangangalaga dito po sa loob ng church. Kasi nga, yung Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Sa kung paano yung order dito po sa loob ng church, nandito yung ulo, which is si Jesus Christ. Tapos, yung pastor, yung evangelist, tapos yung mga leaders, tapos yung mga brothers and sisters. So, yun po yung order na ibinigay ng Diyos sa atin dito po sa loob ng church. At meron tayong kanya-kanyang tungkulin para gampanan ito, para lumago yung church o dito sa church. So, ito po yung binabanggit dito ng kawan, yung church o yung iglesia. At sa iglesia ito, hindi lang ito basta simple mga tao. Ito yung iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo. Kaya sinabi sa Joel chapter 20 verse 28. So, kung itutuloy din natin na yung mga brothers and sisters ay binili ng dugo ng Panginoong Kristo, pahalagaan natin sila. Naintindihan? At sabi dito, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na inyong pinangangasiwaan. Pangalagaan. Ibig sabihin, pahalagaan, ingatan yung mga bagay po na o yung mga brothers and sisters dito po sa loob ng church. At isa po ito sa tungkulin ng mga fathers group o kaya fathers group na tulungan yung mga nakakabata para sila rin ay lumago sa kanilang Christian life, para maiharap sila sa Diyos ng isang maayos na isang Kristiyano. Kung meron tayong isang tungkulin dito po sa loob ng church, bukod sa mga ministry na ginagampanan natin, meron pong ministry na ibinigay Diyos specifically sa mga matatanda or sa mga nakakatanda. Ito po yung pangangalaga sa church. Hindi ko lang po responsibilidad na alagaan yung brothers and sisters. Hindi lang po responsibilidad ng mga leaders natin na alagaan yung brothers and sisters. Bawat isa po sa atin, yun po yung tungkulin natin, o yun po yung ating, o yun yung iniatang ng Diyos para sa atin, na pangalagaan yung kawan ng Diyos. Intindihan? Ngayon, paano natin mapapangalagaan yung kawan ng Diyos? Sabihin, tulungan, gabayan, at ibigay yung mga bagay na kailangan nila spiritually para rin sila yung mga. Kaya, dahil po sinasabi sa mga brothers and sisters na nakasama ko na huwag lang po nila iasa yung pagpapalo up sa mga leaders. Bakit? Yung leaders lang ba yung nagpapahalaga sa mga brothers and sisters? Yes, tungkulin nila yun. Ibinigay yun sa kanila. Pero hindi lang dapat sila yung nagkakaroon ng malasakit sa mga brothers and sisters na encourage, kapatid, at tumalo sa mga gawain.
Yun po yung responsibilidad natin, bawat isa. Ngayon, kasi nga tayo yung binigyan ng Diyos na tungkulin po nito. Hindi ito binigay sa mga kabataan, specifically para sa mga matatanda. Bilang mga nakakatanda, tayo po yung isa sa dapat na nag-i-initiate na pangalagaan ng church. Naintindihan po. Kaya para magawa natin na iharap yung church o yung iglesia ng Diyos na maayos at walang batik at walang dungis, pangalagaan natin sila. Para mapangalagaan natin sila, yes, kailangan po na isa rin po tayo sa mga nag-pray sa mga brothers and sisters. Yes, even sa bawat isa sa atin, generally, may pinag-pray yung iba. Naintindihan? Yung pinag-pray yung brothers and sisters. Pero kailangan specifically at mas malalim yung pag-pray natin sa ibang mga brothers and sisters. Kasi nga, tayo yung mga nakakatanda. Diba? Halimbawa, sa bahay. Sino po yung nakakita ng mga kalagayan ng bawat pamilya? Bawat member ng pamilya? Sino po nakakita? Mga magulang, tama po ba? Nakikita nila mismo kung ano yung kalagayan ng bawat isa sa kanila. Then, ibinibigay kung ano yung naangkop na tulong ng bawat isa rin. Naintindihan? Parang magulang, parang sa kanyang anak. Tinibigyan ng maigi kung ano ba yung ginagawa, ano ba yung nangyayari sa Christian life ng anak ko o kaya sa mga kapamilya ko. Kaya yun po yung isa sa responsibilidad na ibinigay para sa atin, para sa dito po sa loob ng church. Isa po itong responsibilidad na ibinigay ng Diyos, hindi lang sa mga apostol, pati na rin po sa lahat ng brothers and sisters, lalo na sa mga nakakatanda. Ngayon po. Tingnan po natin ito. John chapter 17, verse 15. Dito po sa tagpo na ito, si Jesus Christ nagpe-pray bago siya mamili ng mga apostol o mga alagad. John chapter 17, verse 5. Sabi niya po dito, babasahin ko po, John chapter 17, verse 15, babasahin ko po. Hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila wala sa masama. So sabi ni Yesu Cristo sa mga alagad, di ba? Kahit na sila, alam ng Diyos na sila yung makakaranas ng mga kahirapan o mga kapigatian bilang alagad. Pero ano sabi ng Diyos? Hindi ko sila inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan para wala na silang kahirapan. Hindi. Kundi sabi niya, kundi ingatan mo sila wala sa masama. Pinaintulutan ng Diyos na yung mga alagad na pipiliin niya ay manatili sa sanlibutan na magulo, madilim at punong-puno ng kasalanan. Pero, pinag-pray niya na ingatan sila sa masama. Naintindihan po. Kayo po, brothers and sisters. Pinag-pray niyo ba yung brothers and sisters na kagaya ng prayer ni Yesu Cristo? Di ba minsan narinig natin yung mga kalagayan ng mga brothers and sisters, di ba? Narinig natin yung struggle natin yan. Halimbawa, isang sister, isang brother, na nahihirapan sila sa kanilang trabaho. Nahihirapan siya na makituro sa ibang mga workmate o kaya ibang mga empleyado doon. Ano po yung pag-pray na lang ba natin na sana makaharap na lang siya ng ibang trabaho? Sana lumipat na lang siya, alisin na lang siya doon ng Diyos para ibang lugar na lang siya magtrabaho doon sa lugar na walang manggugulo sa kanya. Ano po ba yung dapat natin i-pray sa kanila? Specifically, Diyos, tulungan mo sila na kahit na magulo yung kanilang sitwasyon, tulungan mo sila na maiwas sa masama. Naintindihan po. Specifically, na pinahintulutan ng Diyos yung mga alagad na manatili sa sanlibutan na magulo, pero sabi niya, na kundi ingatan mo sila wala sa masama. Pag-pray din natin din yung mga brothers and sisters. Hindi sila ilagay dun sa comfort zone. Kundi kahit na dun sa magulong lugar, maingatan nila yung kanilang Christian life. Specifically, yun po yung isa sa dapat natin pinag-pray sa mga brothers and sisters. Para bilang pag-ibig sa kanila, yun po yung ipakita natin gesture ng pag-ibig natin sa kanila. Halimbawa, yung mga bata, yung mga anak po rin yun. Diba? Halimbawa, narinig natin na sa school, mayroong mga nagbuli sa kanila, o kaya halimbawa, mayroong mga nagbubulo sa kanila, mayroong mga hindi tumatrato sa kanila na maayos.
Ano po yung gagawin natin solusyon? Lipat na lang sila ng school? Hindi po. Hindi kahit na sa mahirap na sitwasyon, Diyos, tulungan mo yung anak ko na umiwas sa masama. Naintindihan mo. Kasi ngayong mundo natin ay talagang sobrang sama, pasama na pasama ka. Pero yung Diyos, hindi niya tayo inaalis dito sa sanlibutan kasi may tungkulin pa tayo, di ba? Ano sabi niya? Ingatan mo sila wala sa masama. Ganoon din po sa atin dito po sa Lord Church. Bilang pangangalaga sa mga brothers and sisters, hindi natin sila lahat nakakasama. Hindi natin sila lahat nakakausap palagi. Pero dapat palagi natin yung sinasama sa ating prayer. Kapag meron tayong fellowship, kapag meron tayong ganitong klase mga pagkatipon, i-cherish din po natin sila. Ito isang pagpapakita na gesture para sa pagmamahal sa kanila sa mga brothers and sisters bilang mga nakakatanda. Naintindihan po. Isa pang bagay na kailangan po natin bukod sa pag-pray sa kanila, tingnan po natin sa Roma chapter 12. Roma chapter 12, mula verse 15 hanggang 16. Roma chapter 12, verse 15 hanggang 16. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ituan. Pakinggan kayo sa mga nagkagala. Pakiiyak kayo sa mga umiiyak. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayo kayo sa mga bagay na may pagkakababaan. Huwag kayo magmagaling sa inyong mga sarili. So, isa sa paraan para mapangalagaan natin yung iglesia ng Diyos o yung church, sabi dito, makiiyak kayo sa mga makiiyak kayo sa mga umiiyak. Sabi dito sa may verse 16, sa may kalagitnaan, makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Alam niyo po yung empathy, saka sympathy? Alam po ninyo? Ano ba sa Tagalog? Empathy po na nakawa. Empathy na nakikiramay. Naaawa sa nakikiramay. So, sa Christian life na natin, isa rin po yung sa kailangan po natin ma-practice sa Christian life. Di ba minsan may narinig tayo mga brothers and sisters na nag-struggle? Diba? Nahihirapan. Minsan talaga umiiyak na talaga sila. Pero kapag ganun po yung mga sitwasyon ng mga brothers and sisters, ano po yung pwede nating gawin para ma-encourage po sila? Yung dalawang bagay na yun. Empathy at sympathy. Makiayon sa mga bagay na may kapakumbabaan. Kapag meron po tayong naririnig ng mga brothers and sisters, huwag po natin sasabihin, ay ako nga eh. Ay, di ba si ganito? Ito yung ginawa niya. Dapat ganun ka rin. Wow. Hayaan niyo po siya na maranasan niya yung kanyang kahirapan kasi kailangan niya yun. Huwag po natin sasabihin sa kanila na gaya mo si ganito, gaya mo si ganyan. Si ganito nga, si ganyan nga. Wow. Makiramay. Naintindihan. Kung sila umiiyak, yes, maging malungkot din tayo kapag sila nalulungkot. Bilang pakikiramay sa kanila. Naintindihan. Huwag natin iaangat yung ating sarili sa harapan ng mga brothers and sisters kapag mayroon silang kahirapan na naranasan. Yun po isang tungkulin para pangalagaan sila. Kasi kapag naging iba yung approach natin sa mga ganong klaseng sitwasyon dito po sa Lord the Church, lalo sila magiging sarado sa kanilang puso. Ayoko na mag-testimony kasi ganito naman yung sinasabi nila. Ayoko na lang magsalita o kaya ayoko na lang mag-share kasi ganito naman yung sasabihin ng mga brothers and sisters. Wow. Yun po yung iiwasan natin. Naintindihan po. Kaya kapag meron po tayo narinig ng mga testimonies ng mga brothers and sisters, pakinggan. Kasi makiramay, tapos makigalak. Kung kagalakan yung sinishare na, hindi makigalak tayo. Kung umiiyak, hindi maging malungkot tayo para sa kanila, may tulungan natin sila para ma-encourage. Naintindihan po. Huwag po tayo yung pagbulan ng mga hindi magagandang usapan sa loob ng church o sa loob ng mga fellowships natin. Kaya makiramay sa struggles ng ibang kapatiran. Kaya kapag mayroon po mga salita na halimbawa, sabi nila o kaya na
nabanggit nila, o kaya dumula sa bibig nila na hindi maganda o hindi appropriate, huwag po agad na, bakit naman ganun? Ano ba yung sinabi ng ganun? Bakit naman ganyan? Yes, bawat isa sa atin, nakakagawa pa rin o nakakapagsalita pa rin ng mga bagay na hindi maganda, di ba? Minsan dumudula sa bibig natin, di ba? Pero huwag po dapat natin buhusgahan kaagad yung mga brothers and sisters kapag ano. Hindi po. Isa po yung way para pangalagaan din sila. Hindi po. Kaya di ba kapag ganito sa loob, isa po sa yung pinagpapasalamat ko, ito po sa church natin, kapag nag-share o yung ibang mga brothers and sisters nagsasabi sila ng honest heart nila, halimbawa talagang meron silang kasalanan na ginagawa, o kaya meron silang kasalanan na bumabagsak sila doon sa kasalanan nila. Sinasabi nila sa fellowship ba? Hinihingi nila ng prayer request. Isa po sa pinagpapasalamat ko na dito po sa loob ng church, hindi tayo yung nag-aano pa ng bulong-bulungan o kaya pinag-chismisan pa yung brother or sister na yun na nagsasabi ng palagayan. Yung, alam ko yung ibig sabihin, yung, ay, ganyan pala yan si brother, ganyan pala yan si sister. Kaya hindi tayo lumalago kasi ganyan pala, may kasalanan. Yung hindi po natin kinukuplot agad. Yun po yung sa pinagpapasalamat ko po dito po sa loob ng church. Kasi ako po, hanggang maaari ayoko magsabi kahit kanino. Pero dahil po sa church, dahil po sa pagmamahal at pag-aalaga ng mga brothers and sisters na nauna sa akin, nagkakaroon ako ng mind o kaya puso na magsabi sa kanila, humingi ng prayer request sa kanila kasi hindi nila ako inuusgahan. Yun po isa sa paraan para pangalagaan din natin yung brothers and sisters sa loob ng church. Yes, kahit nalilinig natin, kahit alam natin na meron silang mga kasalanan, wala natin kagad silang guilt-judge. Kasi tayo rin naman ay mahina. Tama po ba? Tayo rin naman ay nakakagawa ng kasalanan. Huwag tayong maging kagaya ng mga Israelita nung yung babae nahuli sa pangangalo niya, yung kumukuha agad ng bato, yung isa sa babato doon sa babae. Ano sabi ni Jesus? Kung sino yung walang kasalanan, unang bumato sa kanya. Pero anong ginawa ng mga tao? Nag-alisan kasi alam nila na sila rin ay may kasalanan. Naintindihan. Kaya, yun po. Para maiwasan natin at para mapangalagaan yung brothers and sisters bilang mga nakakatanda, mas tayo dapat na mas malawak yung pangunawa. Naintindihan po. Kasi kailangan nila ng pangunawa. Sa iba, sa labas, yes, kapag sinabi nila yung problema nila sa loob ng church, sinabi nila yung problema nila o yung mga struggle nila tungkol sa Christian life nila, hindi naman sila maintindihan ng iba, di ba? Pero kanino sila nagsasabi? Sa loob ng church, sa brothers and sisters. Naintindihan. Kaya, sabi dito, makiisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalang bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakungkawaan. Naintindihan. So, palagi natin isama sa ating puso or sa ating isip na yung mga brothers and sisters ay higit na mas maayos kaysa sa akin. Ako rin ay mas mahina. Kailangan ko rin yung mga brothers and sisters para may pag-pray po ako. Naintindihan? Isa pa po, 1 Thessalonica chapter 5. Thessalonica chapter 5 verse 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Mga kapatid, aming isinasama sa inyo na inyong pangaralan ng mga tapat, palakasin ang maininang loob, alalayan ng mga mahina, at maging matiisip kayo sa lahat. Hindi lang dun sa mga maayos na brothers and sisters tayo magtitiis, okay? Pahinga rin po dun sa mga brothers and sisters na kahit na matigas yung ulo, kahit na mahina, kahit na talagang pasaway, isa rin po sila sa kailangan natin alagaan. Naintindihan po. Bilang mga nakakatanda, tayo po yung dapat na maging mas malawak yung ating puso, mas malawak yung ating pangunawa sa mga brothers and sisters. Kasi tayo po yung binigyan ng tungkulin po nito. Next, yung tungkulin na ibinigay sa mga matatanda o sa mga nakakatanda ay tinatawag na tagapangasiwa o overseer.
Ibig sabihin, siya yung tumitingin sa paligid, o kaya tinitignan niya, pinagmamasan niya yung mga bagay sa loob ng kawan. Sinecheck niya ng paligid para makita niya kung saan ba yung part na kailangan ng masigit na tutukan o kaya kailangan ng masigit na tignan. Tignan pa natin ito. Gawa chapter 20. Babasahin ko po dito, Gawa chapter 20, verse 35. Sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ng mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Jesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So sabi dito, sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ng mahihina. Ipinapakita dun sa mga brothers and sisters sa church kung ano yung kahinaan ng mga brothers and sisters. Hindi para husgahan sila, kundi para tulungan yung mga mahihina. Ipinapakita rin ng Diyos sa mga brothers and sisters ng mga nakakatanda para makita nila na ito pala mga brothers and sisters na ito hanggang ngayon, kailangan pa rin nila ng tulong, kailangan pa rin nila ng encouragement, kailangan pa rin nila ng gabay. Hindi yun yung pinapakita sa atin, hindi yung pinaparinig sa atin para yung mag-conclude o kaya mag-usga sa loob ng church. Hindi pinapakita sa atin yun, hindi pinaparinig sa atin yun para tulungan yung mga mahihina. Hindi yan. Yun po isa tungkulin po natin. Then, sabi dito, higit na mapalad na magbigay kaysa tumanggap. So, isa sa tungkulin ng overseer na mas ready siya na magbigay kaysa tumanggap. Kasi nga, higit na mapalad yung nagbibigay kaysa tumanggap. Hindi lang po ito tungkol sa pera. Hindi lang tungkol ito sa anong resources. Yung magbigay ka ng oras, magbigay ka ng time sa isang brother o sa isang sister, ikaw yung mas mapalad. Hindi niya. Yung simpleng kamusta, yung simpleng yung gesture na pag-message o kaya pang-amos sa kanila, ikaw yung mas mapalad. Bakit? Ibinibigay mo yung extra effort mo sa kanya specifically para kamustahin siya, para malaman, magkaroon ka ng konting fellowship, tapos may pag-pray siya. Ikaw yung mas mapalad. Kaysa dun sa tumatanggap nung ibinibigay mo. Ikaw yung mas mapalad. Ngayon, ano po gusto ninyo? Tumanggap o yung magbigay? Ano po? Sabi dito, mas mapalad daw yung nagbibigay kaysa tumatanggap. So, hindi lang po yung tungkol sa pera. Yung magbigay ka ng time, pagmamahal, at effort para pangalagaan yung brothers and sisters, ikaw yung mas mapalad. Naintindihan mo? Mapalad yung mga leaders natin, mapalad yung mga nasa ministry, pero hindi lang dapat sila yung maging mapalad. Bawat isa sa atin, open ito na ikaw ay open sa bawat isa sa atin, bilang nakakatanda na ikaw rin ay maging mapalad sa harapan ng Diyos. Naintindihan mo? Kung gusto natin mapangalagaan, tulungan yung mga brothers and sisters, specifically, dapat alam din natin yung malagayan po nila. Naintindihan po? Hindi naman para chismis, o kaya hindi para alamin kung ano yung buhay-buhay nila personally, kundi para mas specifically sila may mag-pray. Naintindihan. Minsan, tinatanong ko po yung dati. Tinatanong po ako na ibang mga leader po namin dati na kamusta na si ganito? Kamusta na si ganyan? Tapos wala akong masagot. Hindi ko po alam. Tapos, pinapalampas nila, hindi ko talaga alam. Pero napag-isipan ko, bakit nga ba hindi ko alam? Baka mamaya, meron na palang malubong sakit yung brother or sister na yun, tapos hindi pa rin alam ng church. Mamaya, patay na pala yung brother or sister na yun, hindi pa alam ng church. Kasi walang umaalam. Yun po ba isang pagmamahal? Pagpapakita ng pagmamahal sa brothers and sisters? Hindi po. Kaya binago ko yung pakikito ko sa mga brothers and sisters. Kamusta? Yung fellowship kahit saglit, kahit yung informal fellowship para makapagpintuhan kami, pinisikap ko.
para matulungan din sila, para magabayan sila, para sa Christian life nila, sama-sama tayong lumago. Kasi kung wala tayong pakialam sa ibang brothers and sisters, hindi tayo nagiging tagapangasiwa, hindi tayo makakalaga. Hindi. Kaya po, di ba, dito po sa mundo, sa sanlibutan, di ba, bakit may mga bata na pinipili na lang na bawiin yung buhay nila? Una, walang kumakausap sa kanilang magulang. Bakit? Busy yung magulang, trabaho, saan man. Hindi na inaalam kung ano yung kalagayan ng pamilya. Kasi nakapokus na lang sila na provide ng mga bagay na kailangan ng mga pamilya. Nawawala sa kanila yung intimate na relasyon. Nakamustahin yung mga bata, alamin kung ano yung sitwasyon. Kasi nga masyado nang busy. Yun po yung isa sa nakakatakot na nangyayari sa panahon po natin ngayon. Yung walang pakialam na yung mga tao. Kasi puro na lang sarili yung iniisip eh. Para maiwasan po yun. Palagi po niyo tandaan. Yung brothers and sisters ay mahalaga sa Diyos at dapat mahalaga din sila para sa akin. Hindi lang sila basta churchmate o kaya kasama dito sa church building. Kapatid natin sila sa Espiritu. Tama po ba? Tama po ba? Kung magiging mas malapit yung puso natin sa mga brothers and sisters, mas mapapangalagaan natin sila, mas matutulungan natin sila, ma-encourage natin sila, para sila rin, eventually magkakandi ng Diyos. Pero yun nga, kung hindi gagawin ng tagapangasiwa o overseer yung kanyang tungkulin, yung kawan, magkakawata-wata, at hindi magiging maayos yung magkakagulo. Naintindihan. Kaya sa loob ng church, tungkulin po natin ito lahat. Tungkulin po ng mga nakakatanda dito po sa loob ng church. Lalo na yung mga brothers and sisters na kabataan na lumalago sa loob ng church, responsibility po natin sila. Yes, meron po responsibilidad yung mga magulang nila sa kanila. Pero hindi na naman sila dapat yung nagmamalasakit sa mga brothers and sisters na nakakabata, di ba? Tayo rin. Bilang mga nakakatanda sa loob ng church, kailangan magkaroon din tayo ng malasakit sa kanila. Naintindihan mo? Masigit natin silang tulungan, masigit natin silang gabayan, dahil sila yung makakatulong sa atin para din sa paglago dito po sa loob ng church. Kaya nga, hindi pwedeng hindi pwedeng ma-overtake ng young adult group yung age group na mothers at saka fathers. Magiging mahina po yung church kapag gano'n. Kung yung mga brothers and sisters na mga kabataan, sila yung mas nai-involve sa gawain, hindi po yung mabuti. Tapos yung mga nakakatanda, ayaw nila makibahagi, wala silang pakialam, sila pa yung mga mas nahihina, tapos yung mga mag-i-encourage sa kanila, wala rin. Magiging mahina po yung church. Hindi mo. Kaya mainly, yung responsibilidad na ibinibigay sa atin, una sa ulo, pangalawa sa minister, pangalawa sa mga leader, tapos yung mga nakakatanda, tsaka pa lang yung mga brothers and sisters na mga nakakabata. Hindi po pwedeng sila yung mag-overtake sa mga mothers group tsaka age group. Kailangan tayo po yung dapat na mag-initiate palagi. Naintindihan? Kasi nandito tayo para gabayan sila, hindi sila yung magagabay sa atin. Naintindihan po? Kaya ito po responsibility na to ay napakahalaga bilang mga mothers group at fathers group para sa atin. Naintindihan? Para matulungan natin yung mga brothers and sisters na lumago sa kanilang Christian life, palagi natin tandaan yung responsibilidad na ibinigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po? Bilang mga nakakatanda, kailangan pa natin pangalagaan yung kawan, maging overseer o maging tagapangasiwa. At ano sabi kanina? Maging mabuting halimbawa. Isa rin po isa tungkulin po natin na hindi lang tayo basta naging encourage. Dapat tayo rin yung nagiging good role model para sa kanya. Hindi po. Halimbawa lang. Yung mga brothers and sisters na binigyan ng ministry, mga nakakatanda, fathers group. Pero sila, hindi nagiging good example. Ano sasabihin
mga nakakabata. Ayoko na lang maging mothers group, ayoko na lang maging fathers group. Kasi hindi naman din sila maayos eh. Nakakahiya, di ba? Kaya para sila, magkaroon din ng mind na sana ako rin balang araw, sana mabigyan din ng chance para maging mothers group leader, maging fathers group leader, o kung ano mga leader. Kasi nakita ko yung mga mothers group sa amin maayos, maayos yung kanilang kalagayan, at naging good role model sila dito sa loob ng church. Kaya kung gusto hindi nila, sana sila rin ay ma-involve ng ministry sa loob ng church. Pero nga, kung sa kabaligtaran, nakita nila na yung mga mothers group na magugulo, tapos yung mga fathers group nag-aaway-aaway, hindi magiging maayos yung wala sila titignan na role model dito po sa loob ng church. Kaya yung personal Christian life po ng mga nakakatanda o yung mas elders ay napakahalaga sa loob ng church. Ngayon lang po. Kung meron pong inuutos sa loob ng church o kaya ini-impose na policy sa loob ng church, dapat tayo rin po yung unang sumusunod dito sa bagay na ito. Then yung mga kabataan, susunod na lang din sila. Kasi nakikita nila, yung mga mothers group at fathers group, sila yung mga sumusunod sa rules and regulations dito sa church. Pero kung tayo yung nagiging pasaway, ano pong sasabihin nila? Bakit sila? Diba? Tayo po yung mga mapupulaan kapag gano'n. Kaya yung maging good role model sa loob ng church bilang mga nakakatanda, ay napakahalaga. Crucial po ito. Lalo na sa mga kabataan. Kasi tinitingnan nila, paano ba nabubuhay yung mga nakakatanda sa amin dito po sa loob ng church? Naiintindihan po. Kaya, maging maingat po sa pumuhay. Hindi lang dito sa loob ng church, kahit na rin po sa mga bahay. Kahit po sa siyempre sa mga sariling pamilya. Maging good role model. Naiintindihan. Dahil po itong kulitin ng Diyos sa atin. Then, ano pong sabi? Anong pangako? Kung magagawa natin pangalagaan ng iglesia, maging tagapangasiwa, maayos na tagapangasiwa, at maging good role model, ano pong sabi? Nakaready na yung gantimpala din sa langit. Naiintindihan. Balikan po natin sa ating main verse. Unang Pedro. Unang Pedro, chapter 5, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sa pagpapakita ng punong pastor, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na utong ng kaluwalhatian. Nakaready na, okay? Pero para matanggap natin yung gantimpala na ito, pangalagaan ng iglesia, maging tagapangasiwa, tapos maging good role model. Naiintindihan po. Na bilang mga nakakatanda, i-work out din po ninyo yung sarili po ninyong Christian life para maging good role model dito po sa mga kabataan sa loob ng church. Naiintindihan po. Kung magagampanan po natin ito, sila rin ay unti-unti mag-grow, sila rin ay eventually magagamit din sa loob ng church kapag dun sa mga part na hindi na natin kaya. Naiintindihan po. Pero bawat isa sa atin, physically, tumatanda. May mga pakunti ng pakunti yung ginagawa natin, di ba? Pero para merong sumunod na generation sa atin na maging maayos, maging good role model. Naiintindihan mo? Yung mga Israelita ng unang panahon, di ba? Bago sila pumasok dun sa Canaan, ilan po yung pumasok? Bago sila pumasok dun sa Canaan, ilan na lang po yung pumasok ng time na yun? Dalawa lang, di ba? Si Joshua at si Caleb. Di ba? Ano po nangyari din sa mga nauna na lumabas sa Egypt? Nagkakamatay sila, di ba? Kasi yung unang generation na ng mga Israelita na lumabas sa Egypt, ang titigas ng ulo. Kaya nga nagpasimula ulit ni Diyos ng panibagong generation na tuturuan niya sa pamamagitan ni Joshua at si Caleb. Naiintindihan mo? Kasi nga yung mga naunang mga nakakatanda, yung mga lumabas sa Egypt, yan titigas ng ulo, puro reklamo eh. Naiintindihan mo? Kaya para hindi tayo mahirapan na i-guide yung mga susunod na generation, maging mabuti ang sampo.
pangangalaga sa kawan or pangangalaga sa Iglesia ng Diyos na binili ng kanyang dugo. Kaya ito po yung tungkulin po natin bilang mga nakakatanda sa loob ng church. Naiintindihan mo? Tayo po yung tinitignan nila na si brother, saka si sister, kahit na nakikita natin na may struggle sila sa Christian life nila, pero nagpapatuloy pa rin sila. Gusto ko rin maging ganun, maging matatag. Kaya yung pagiging good role model po sa loob ng church ay napakahalaga. Kasi nga, meron susunod na generation sa atin. Naiintindihan mo? Pero kung yun nga, hindi natin gagawin, yung susunod na generation, mahihirapan po sila. Naiintindihan? Kasi wala silang nilo-look forward na mga nakakatanda. Kasi yung mga nakakatanda, yun, hindi ginawa yung part nila na maging good role model. Naging model lang, pero hindi good. Okay po? Doon tayo sa good role model lang. Huwag lang model. Okay po? Kaya, kung magagawa natin ito, meron din pong gantimpala yung hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian kapag daling natin sa lahat. Naiintindihan? Kaya, bilang mga nakakatanda, dito po sa loob ng church, gawin natin yung part natin. Naiintindihan po. Kaya, kailangan po natin magtulungan para din po sa ikakaayos ng mga brothers and sisters dito po sa loob ng church. Hindi lang po namin yung tungkulin, kundi tungkulin po ng bawat isa sa atin bilang nakakatanda. Naiintindihan? Naiintindihan? So, maasahan po ba yung tulong ninyo para sa paglago ng Santa Rosa Church? Oo, pati lang sumagot. Paano po yung iba? Ano po ninyo? Sana po magtulungan tayo para po sa ikalalago ng brothers and sisters. Tapos, mas marami pang mga ligaw ng kaluluwa yung maligtas para maging maluwalhati po yung Diyos at may ready yung church na maluwalhati sa kanyang harapan. So, hanggang dito po muna yung ating joint fellowship. So, pumili na si Sister Prilin at si Brother Arnold po ng mga magte-testimony. Kaya sana ready po kayo. Okay?